Mukhang suko na pareho itong TNT kay Mikey Williams at itong Northport Batang Pier naman dito kay Robert Bolick dahil hanggang ngayon yung mga negosasyon nila ay walang nangyayari. So mukhang ang plano ngayon ay magkaroon ng trade kung saan magpapalitan na lang yung dalawang players, Bolick sa TNT at si Mikey Williams sa Northport Batang Pier. Pero mukhang gusto ni Francis Chua na isama ang San Miguel Beer dito sa trade para maisaayos na yung problema nila sa point guard o di kaya naman dito sa shooting guard. At posible na maisama doon sa trade ay itong si Jeron Teng. At ang mangyayari, itong si Mikey Williams mapupunta sa SMB, itong si Robert Bolick sa TNT at si Jeron Teng naman dito sa Northport Batang Pier. Para doon sa mga hindi pa nakakaalam, itong Northport ay sinubukan ng kunin. Itong si Jeron Teng dati pero napunta sa San Miguel Beer. Kaya ngayon, mukhang gusto ulit ng Northport na makuha ang nasabing player at ang magiging kapalit nga ay itong si Mikey Williams. Ang lahat ng ito ay masasabi natin na posibilidad pa lamang dahil kinakailangan muna na matignan kung itong si Mikey Williams at ang TNT ay magkakaayos. Kung sakaling talagang hindi na magkaayos ang dalawang kampo, itetrade na siya ng TNT at ang original plan nga ay dalhin sa Northport para kay Bolick. Pero sa ngayon, mukhang SNB ay mukhang gustong isali ni Chua at ang mangyayari nga, si Jeron Teng mapupunta dito sa Northport, ang team na dapat niyang unang puntahan pagkatapos maging unrestricted free agent ng Converge Fiber Xers. So abangan na lang natin kung ano mangyayari dito. Gusto ko lang linawin na ito ay hindi pa natin natitiyak kung masasakatuparan nga dahil ang lahat ay nakasalalay dito sa magiging usapan ni Mikey Williams at ng TNT Tropang Giga na pakabigyan pa siya ng last chance. Mukhang ayaw na yata nito si Kit Datu dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At parang ito si Coach Yeng Giao ay napupunan na rin yan. Ayon dito sa panayam kay Coach Yeng Giao, ang napansin nila dito kay Kit Datu, 3 beses nang nangyari na ready na siya o nakakapag-practice dito sa Rain or Shine. Pero pagdating do sa actual game ay nagkakaroon ng sakit at hindi makapaglaro. Iyan ang dahilan kung ba't ito si Datu ay hindi naglalaro ngayon. Ang sabi doon dati mataas, meron daw gout. Lately naman ang sabi mataas daw yung uric acid. Pero ang tanong ni Coach Yeng, bakit kapag practice ay okay siya pero pag doon sa actual game ay hindi na makapaglaro? So ang tanong nga ngayon, ano ba ang dahilan dyan? Ang sabi ng ibang fans nga, mukhang ito ay para nagpaparamdam si Datu na ayaw niya dito sa Rain or Shine Elasto Painters at ang gusto siguro ay matransfer na dito either sa SMC or MVP Group dahil natunugan na niya siguro na dito mas malaki ang kita. Iba nga, sabi ni Coach Yeng Giao, yung maximum salary ng SMC at MVP kumpara dito sa Rain or Shine, Converge at Phoenix. Sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung kailan talaga babalik itong si Datu. Pero, mahirap naman yung ganyang sitwasyon na ang tagal-tagal mo nagpa-practice at pagkatapos pag sa actual game ay hindi ka makapaglalaro. Siyempre, sino bang coach ang matutuwa sa ganyan? Sinabi ni Coach Yeng Giao na iniisip na nga niya kung ipapatawas niya itong si Datu dahil hindi niya maintindihan sa tagal-tagal daw niya ng pagiging coach. Ngayon lang siya nakakita ng sitwasyon na isang player ay okay sa practice pero pag mag-uumpisa na doon sa game na hindi na makapaglaro. So abangan na lang natin kung ano ang gagawin ni Coach Yeng Giao ngayon, lalo na at kinakailangan nila ng mga big men dahil kahit nakaisang panalo sila, kailangan pa nila ng marami para makahabol sa playoffs. Mukhang bad news ito para dito sa Barangay Ginebra dahil baka sa playoffs na makabalik itong si Scottie Thompson. Nanalo ang Ginebra kagabi kontra dito sa Terra Firma at winelcome back nila si LA Tenorio. Pero ang bad news ay merong swollen na tuhod itong si Scottie Thompson at ayon kay Coach Tim Cone, baka 3 to 4 weeks na hindi makapaglaro ang nabanggit na player. Siyempre malaking bagay yung pagkawala ni Scottie Thompson dyan at yan ang dahilan ngayon kung bakit siyempre iindahin niya ng Barangay Ginebra. Alam naman natin kung ano ang kayang gawin ni Scottie Thompson para dito sa Gene Kings pagdating sa kanyang performance sa points, rebounds, assists, sa depensa, lahat na. All around guy talaga nila itong si Scottie Thompson at yan ang dahilan kung bakit kinakailangan ngayon na mag-step up yung ibang players. Tama-tama nga yung pagbalik nito si LA Tenorio dahil syempre
pwede nang siya ang point guard kasama itong si Stanley Pringle o kaya Maverick Ahanmisi. At sa shooting guard naman, pwede si Pringle o si Maverick plus nandiyan pa si Nards Pinto. Kaya masasabi natin na kahit iindahin ng Barangay Ginebra yung pagkawala nitong si Scottie Thompson, marami pa naman silang ibang players dyan na pwede nating masabi na makatutulong dito sa lineup nila talaga para masiguro na sila ay magiging malakas at competitive. Sabi nga ni Chris Ross sa kanyang Twitter account, 5 ang Division 1 players ng Barangay Ginebra doon sa kanilang lineup ngayon na galing sa NCAA at yan ang nagpapatunay kung gaano kalalim yung kanilang lineup. Ang tinutukoy niya ay si Stan Hardinger, si Ahanmisi, si Malonzo, si Pringle at of course, alam naman natin lahat na ito si Scottie Thompson kahit local player yan. Yung kanyang qualities ay masasabi natin na pang-international talaga. Good news lang, kahit may injury si Thompson, pagdating ng playoffs ay balik na. Sa ngayon, itong Magnolia Chicken Templados ay hindi mamadaliin itong pagbabalik ni Calvin Abueva. Kahit sabihin pa natin na kinakailangan nila ang kanyang serbisyo para lalong lumakas yung kanilang koponan. Sinabi ni Coach Chito Victolero na magte-take it slow daw sila. Kumbaga dito kay Abueva, total maganda naman yung record ng kanilang lineup. At sa ngayon, nakita natin na maganda ang gelling nitong mga players nila. At yung mga bago nilang recruits ay nagde-deliver naman pag ginagamit. Plus of course yung improved play nitong si James Laput. Sinabi rin nitong si Coach Chito Victolero na walang problema pagdating dito sa import nila na si Tyler Bay. At yan ang dahilan kung bakit perfecto pa yung kanilang record. Masasabi din natin na itong Magnolia Chicken Templados ngayon, kabilang ang Barangay Ginebra na rin of course, ay mga favorites dito sa Commissioner's Cup. Kahit sabihin pa natin na itong Magnolia ay marami nagsasabi na kinakapos lagi sa huli. Sinabi ni Coach Victolero na sa ngayon ay magiging iba na raw itong Magnolia at yung nakita natin daw doon sa PBA on tour, ang sabi ng iba pang exhibition lang. Pero ngayong nandito na tayo mismo sa Commissioner's Cup, nakikita natin na totohanan para talaga yung magandang form na ipinapakita nitong Magnolia. At dahil dito, sinabi ni Coach Victolero, yan ang dahilan kung ba't hindi nila mamadaliin ang pagbabalik nitong si Calvin Abueva. Dahil marami naman silang ibang players na nagde-deliver ngayon. Pero syempre, kapag ready na si Calvin, gagamitin nila yan. At alam naman natin kung ano ang kayang ibigay nitong si Calvin Abueva dito sa Magnolia Chicken Templados. Dagdag hustle yan, dagdag depensa. At syempre kapag kinakailangan ng scoring, alam natin maaasahan din niya si Calvin. Kaya kapag bumalik na si Abueva, lalong lalakas at lalaki tsansa ng Magnolia ngayong konferensya. Shout out kay Jonel Alagon at Celino Valles family, kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay RG Bueno at Dadina family, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, kay Jonad Malyari, Rico Olarte, kay Ronald Barbusidad, kay Kagawad Katsakino Dukusin. Binabati din natin si Brian Andres, Dionisio Mercado, si OG Len Gio OGS Santillana at Tagle family, si Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, si Edwin Carmona Jr. at ang iba pa nating mga taga-subaybay.